Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din sa mga tagapakinig. Ngayong araw, magbabahagi ho ako ng kwento. Itong kwento na ito ay naganap taong 1999. Bago yan, magpapakilala po muna ako. Ako, si Nestor. At ang karanasan ko na ito ay masasabi ko na panghabang buhay ko nang hindi malilimutan. Hanggang sa huling hininga ko, isa to sa mga memoryang itatago ko at dadalhin sa kabilang mundo. Dahil kakaiba ito, nakakatakot, nakakakilabot pero kasabay noon, nakakamangha. Binata pa ako nang mangyari po ito. Siguro mga nasa edad 12 o 13. Nagmula po ako sa normal na pamilya. Hindi mayaman, mahirap lamang, simpleng-simple ang pamumuhay. Nakitira kami sa Benguet, sa Baguio, pero hindi po yung Baguio na syudad, yung maraming tao, yung popular. Ito po yung Baguio na liblib. Malayo po sa mga tao, puro puno, puro gubat, puro bundok, napakalamig. Simple lamang po ang pamumuhay namin noon, kagaya ng sabi ko. Ang mga magulang ko noon, itinataguyod po ang aking pag-aaral. Nagsusumika po sila para mapagtapos po ako. High school pa lamang po ako noon, first year ata o second year, hindi ko na maalala. Pero nung mga panahon po na ito, summer, tumutulong po ako sa kanila sa kanilang mga trabaho. Mga magsasaka po sila, mga nagtatanim po ng mga produkto, gaya na lang po ng gulay, prutas at kung ano-ano pa. Maswerte po kami, meron kaming maliit na lupain at doon po kami nagsasaka, nagtatanim, nag-aararo at kung ano-ano pa. Sa tulong po noon, nabubuhay po kami. Napapag-aral po nila ako at nabibili po namin yung mga pangangailangan namin. Hanggang isang araw po noon, isinama po ako ng tatay ko na mag-deliver kami sa kabilang ibayo. Sa Baguio pa rin po ito, pero sa kabilang baryo po, medyo malayo po yun. Meron kami noong maliit na truck. Yun po ang ginagamit namin na panghango ng mga produkto po namin. Tay, saan po tayo pupunta? Sa kabilang ibayo, anak. May mga nag-order sa atin ng mga produkto natin. Kaya tulungan mo ako, ha. Marami-rami ito. Wala pong problema, itay. Kahit gaano pa karamihan, kayang-kaya ko po yan. Sa murang edad po, masasabi ko na batak na ang katawan ko. Maaga kasi talaga akong namulat sa ganoong buhay. At swerte ako, malaking bulas ang katawan ko na minana ko sa tatay ko. Kaya kahit papaano, hindi ako nahihirapan sa pagbubuhat ng mga mabibigat na produkto namin. Matapos namin maisampa at maisalansan ang mga produktong dadalhin namin, umalis na rin kami ni tatay. Pinabaunan pa nga kami ng nanay noon ng pagkain. At base kay tatay, malayo-layo raw ang pupuntahan namin. Megit 1 oras daw ang biyahe namin. Yung 1 oras na yon, sa totoo lang, sa panahon na ito ay malapit na lang. Kasi sementado na ang mga daan sa ngayon. Pero noon kasi, puro rough road pa ang mga daan. Sobrang liblib at sobrang tatarik pa. Minsan mahihirapan pang umakyat yung truck namin. Pero ganun pa man, sanay na naman kami. Hapon na po noong mga panahon na iyon. Siguro alas 3 o alas 4 na po. Magdidilim na rin. Ito yung mga panahon na saglit lang po yung araw. Pagsapit ng alas 5, madilim na. Alas 6, parang gabi na. Kaya nangangamba ako noon. Yung mga panahon kasi na iyon, talamak yung mga krimen sa lugar namin. May mga bali-balita na meron daw pong nangunguha ng mga tao. Binibenta raw yung mga laman loob sa mga mayayamang nangangailangan, parang human trafficking, mga sindikato. Ewan, hindi ko alam kung totoo yun, pero syempre dahil bata pa ako noon, kahit malaki ang pangangatawan ko at batak, natatakot pa rin ako. Pero kasama ko naman si ama noon, tatay ko, na matapang pa sa isang kriminal.
Nakita ko na nga makipag-away yung tatay ko na yun eh. Matapang talaga yun. Malaki ang pangangatawan basta nasa tama siya, hindi siya aatras. Kaya kahit papaano, kampante po ako. Hindi po nagtagal, narating na rin po namin yung nasabing baryo. Sa totoo lang, first time lang po naming makarating sa lugar na iyon. Ang tatay ko naman, medyo nanibago, nagtaka. Kasi yung pinuntahan namin, maingay, magulo. May mga nagkakasiyahang mga tao. Describe ko lang po ng bahagya yung baryo na iyon. Baryo po na liblib, walang kuryente. Pero kahit papaano, may mga tao naman po. Yung estilo ng bahay nila, kubo-kubo. May mga sementado naman ng bahagya. Pero kadalasan, kubo talaga at gawa sa kahoy. Tay, ito ba talaga yung baryo na tinutukoy mo? Di ko rin sigurado anak, pero mukhang ito na nga yun. Di bali magtatanong ako. Pero tay, bakit parang may pagdiriwang dito? Oo nga anak eh. Parang fiesta. Pagkasabi ng tatay ko ng salitang fiesta, lahat ng pangamba, takot, pag-aalala ko, nawala. Ako si Sir Paul yung taong mahilig sa fiesta. Kasi libreng pagkain yun eh. Tapos kasiyahan. Ganon kasi sa lugar namin. Kung sakali, baka makakain pa kami doon. Hindi po nagtagal. Nagtanong-tanong na po ang tatay ko sa mga tao doon. At lahat sila, iisa lang po ang itinuturo. Yung bahay sa pinakadulo ng baryo. Pero maya-maya, nang papunta na po kami doon, bigla po kaming hinarang ng isang matanda. Utoy, sigurado ba kayong doon kayo pupunta sa dulo ng baryo? Oh, may problema ho ba? Binabalaan ko kayo. Huwag nyo nang ituloy. Oh, bakit ho? Hindi na po nagsalita yung matanda, Sir Paul. Tumalikod lang ito at naglakad papalayo. Kami naman ni tatay, nagkatinginan. Binaliwala na lang ang bagay na iyon. Nagtawanan pa nga kami. Baka may sira na sa ulo ang matanda. Baka nag-uulyanin na. Iyon ang malaking pagkakamali namin. Nang marating po namin ang dulong bahagi ng baryo, kung saan may isang bahay nga na nakatayo, agad kaming sinalubong ng isang pamilyang nandoon. Kayo ho ba si Noli? Ako nga ho. Ito ang anak kong si Nestor. Dito na ho yung mga in-order ho ninyo sa amin. Nako, saktong-sakto. Kailangan na namin yung madala bukas sa bayan. Sige ho, ito ho. Ibinabaho namin yung mga produkto namin. Tuwang-tuwa naman ako noon. Kasi alam nyo ba, ang sabi ng pamilyang nandoon, pagkatapos daw namin na hanguin yung mga order daw nila at magkabayaran, inimbitahan nila kaming kumain doon. Sino ba naman kami para tumanggi, hindi ba? Kaya madaling-madali kami ni tatay. Nang matapos at magkabayaran, pinapasok nila kami sa loob ng bahay nila. At dito po ako nagtaka, Sir Paul. Yung mga ngiti ko nawala. Kasi sa pagpasok ko, meron po akong naamoy na kakaiba. Hindi naman matapang na amoy. Mas nangingibabaw naman po yung amoy ng ulam. Yung mga nakahain sa lamesa po nila. Pero may naamoy po kasi akong mabaho. Alam niyo po yung nabubulok na daga? What I mean is yung patay na daga. Yun kasi yung naamoy ko eh. Pero ganun pa man, binaliwala ko na lamang kasi si tatay parang hindi naman naamoy yung bagay na yon. Umupo kami doon sa pagkainan. Isang lamesa na napakalaki at napakaraming handa, Sir Paul. Mga pagkain na napakarami. Nakakatakam nga eh. Kasi may lechon, may mga pansit, may mga may sarsang pagkain kagaya na lang po ng menudo, mechado. Ang dami rin kanin, Sir Paul. Tapos, ang pinakapaborito ko pang nakahain doon, Sir Paul, ay yung sisig. Naglaway kaagad kami ng tatay ko. Hanggang sa maya-maya, Sir Paul,
inabutan na rin kami ng plato ng mag-anak na iyon. Oh, kumuha na kayo. Huwag kayo mahiya ha. Damihan ninyo at kung gusto ninyo magbaon pa kayo para may makain kayo sa pag-uwi ninyo. Sir Paul, nagpasalamat lang kami. Tapos kanya-kanya na kaming kuha. Lechon, kanin, sarsa at syempre sisig ang una kong binanatan. Kain dito, kain doon. Tapos kumuha pa ako ng pansit. Kumuha pa ako noong, hindi ko alam kung anong tawag yun, basta masarap na matamis na baboy. Tapos kumuha rin po ako nung mechado, menudo. Grabe, dami kong kinain noon, Sir Paul. Napakasarap ng luto nila. Matapos po namin kumain, Sir Paul, para bang gusto na naming matulog ng tatay ko. Pinabaunan pa nga kami ng pamilyang iyon ng sandamakmak na pagkain. Tapos nagpasalamat sila. Kumuhay pa nga kami. Kami naman ng tatay ko. Nagmaneho na palabas ng baryo na iyon. Napakasaya, napakasarap. Ako nga nakatulog na ako sa biyahe pa uwi. Ginising na lang ako ng tatay ko nang nasa bahay na kami. Siguro mga alas 7, alas 8, alas 9 na ata noon, hindi ko na matandaan. Tuwang-tuwa kami ng tatay ko noon. Pero sa hindi ko malamang dahilan, yung nanay ko po, para bang nakasimangot noong umuwi kami. Hindi ako sanay na ganoon siya kasi yung nanay ko na yun, hindi naman po yun irritable. Magaan po ito lagi kapag umuwi kami, lalo na kapag galing kaming trabaho, ganito, ganyan. Tsaka hindi po siya yung tipo na bungangera na nanay. Nay, may problema po ba? May dala-dala po kaming pagkain Tignan niyo po. Saan kayo nanggaling? Doon po sa delivery po. Yung nag-order po kay tatay. May naaamoy akong kakaiba sa inyo. Dalian nyo. Tawagin mo ang tatay mo. Pumasok kayo rito. Takang-taka ko noon, Sir Paul. Pero ganun pa man sinunod ko si nanay. Tinawag ko si tatay na nag-aayos ng kanyang truck. Tapos pumasok kami, dala-dala yung napakaraming pagkain. Mahal, may problema ba? Saan kayo nanggaling? Doon sa kabilang baryo nga, sa kabilang ibayo. Noli, patingin ang mga pagkaing dala-dala nyo. Ito. Nagtaka kami noon, Sir Paul, kasi pinagsama-sama po ni nanay yung mga pagkain sa isang malaking kasirola. Hindi na kami nakapagsalita kasi napakabilis po ng kilos niya. Kumuha po siya ng maraming kalamansi at hiniwa niya po ito ng sabay-sabay. Tapos pinagpapatakan niya po yung pinaghalo-halong mga ulam na sa totoo lang sayang na sayang nga ako noon kasi balo ko pang kainin sa gabi yung lechon Sir Paul, dito kami nabigla kasi yung mga pagkain, hindi ko alam kung alin po doon basta may ilan po doon sa mga karne nagbago ng anyo. Naging kakaibang karne po ito. Tapos bumaho, may naging kulay itim, nakakasuka yung amoy pati yung itsura. Malala pa nga doon, nakakita po ako ng mga daliri ng tao. Meron pa nga pong ari tenga, mata, basta karne ng tao. Sa pagkakataon po na iyon, napasok kami ng tatay ko nang ma-realize po namin yung ginawa namin. Kumain kami ng karne ng tao. Matapos po naming magsuka, Sir Paul, pinainom kami ni tatay ng nanay ko ng kalamansi juice. At sa tulong po noon, mas lalong nalinis po yung sikmura namin. Kumulo kasi ito ng kumulo. Kumapde, sumakit, tapos suka kami ng suka. At alam niyo po ba, Sir Paul, sa pagsuka namin, bukod sa mga nakakadiring laman na itim-itim, daliri ng tao, meron kaming isinukang napakahabang buhok na itim. Takang-taka nga kami. Kasi paano kami nagkaroon ng ganoon karaming buhok? Tapos sinihila pa po namin yun, Sir Paul Ang haba tapos ang kapal, ang baho, nakakasuka. Alam niyo yung gumuguhit sa sikmura namin, sa lalamunan namin yung mahabang parang buhok. Tapos sinihila po namin, ganoon nakakasuka.
Ang baho ng amoy, ang baho ng lasa, parang imburnal na bulok. Basta, kayo na ho mag-imagine. Pero ang nakakakilabot, Sir Paul, sa pinakadulo po ng mahabang buhok na yun, merong isang sisiw. Sisiw na parabang lusaw, pero buhay. Pinagsama-sami naman yun, Sir Paul, doon sa kawali o kaldero na pinagsama-samang mga ulam. Tapos si nanay, itinapon yun sa malayong lugar na hindi niya na sinabi sa amin. Pero base sa kanya, sinunog pa raw niya yun, tapos dinasalan. Swerte kami, Sir Paul. Ang nanay ko po ay nagmula sa mga albularyo. Pamilya po siya ng albularyo, Sir Paul. Ang lola, ang lolo, ang mga tito-tita ko po, may mga kaalaman po. Kaya yun, naagapan po. Yung baryong may piyesta, yung customer namin, mukha atang aswang at naghahanap ng mabibiktima ng mayayanggaw. Swerte na lang kami ni tatay noon. Yung nanay ko po ay isang albularya. Mula noon, Sir Paul, natroma na kaming umattend ng mga piyesta-piyesta. Iba na lang kung kasama si nanay o kaya naman kung may baon kaming kalamansi. Muli, Sir Paul, ako po si Nestor. Sana po nagustuhan nyo ang karanasan ko na ito nung minsan kaming napadpad sa isang pistahan. Lydia na lamang po ang itawag nyo sa akin. 1992 ito naganap. Naimbitahan kasi ako ng bago kong katrabaho noon. Fiestahan daw sa kanila sa Maragondon, Cavite. Nagtatrabaho ako noon sa isang pabrika diyan sa may Las Piñas. Ayos naman ang trabaho ko noon at medyo matagal na rin po nang bigla po ako nagkaroon ng bagong trabaho. Tatawagin na lang po natin siya sa pangalang Katya. Si Katya po ay halos kaidaran ko lang. Pero magkaiba po kami. Napakatahimik niya po kasing tao samantalang ako lagalag, maingay, magulo. Pero sa hindi ko malamang dahilan, nakuha po ni Katya yung loob ko. What I mean is naging close kami kaagad. Hanggang sa'yo na nga, naging mag-best friends kami sa ilang buwan pa lang naming pagkakakilala. At dumating na nga sa punto na, Lydia, punta tayo sa amin, fiesta. Pakilala kita sa mga magulang ko. Oo naman, girl. Kailan? Agad po naming sinit yun, Sir Paul. Meron naman kami mga leave noon eh. At sakto, weekends pa noon. Tapos dagdagan na lang namin ng ilang araw yung leave. At yun na nga. Fast forward, Sir Paul. Nagpunta na nga po kaming Maragondon. Excited na excited ako noon kasi bakasyon yun eh. Tapos bihira lang din ako mapadpad ng probinsya talaga. Alam nyo naman sa Las Piñas, Parañaque, Zapote, taga dyan po kasi ako. Kahit 1992 po noong mga panahon na yan, nagsisimula na pong maging, alam nyo na, pasyudad na rin po yan. Sa pagdating po namin doon sa Maragondon matapos ang mahaba-habang biyahe, talagang na-amaze ako sa lugar. Mabundok. Kahit naman po ngayon mabundok eh. Imagine nyo na lang po noon na konti pa lang po yung daan, tapos maglalakad ka pa sa magubat na daan para lamang makapunta sa baryo na yun. Talagang na-amaze ako kasi para kami nag-a-adventure. May isang baryo po doon na medyo malaki-laki rin kahit nasa loob po ng kagubatan. Wala pong linya ng kuryente doon pero masasabi ko na mukhang masaya naman kasi maingay, magulo, maliwanag kasi gabi na rin po kami nakarating eh. Tapos kinabukasan nga raw, fiesta. Sa pagdating pa lang namin doon sa lugar nila ay agad na naming nakita yung bahay ni Lydia. Payak, simple, okay lang. Hindi naman karikra-reklamo kasi ganun nga yung lugar doon eh. Pinakilala niya ako sa nanay at tatay niya. Hindi ko na lang po papangalanan. Mababait po sila. Tuwang-tuwa nga po ako kasi para na rin ako nagkaroon ng nanay at tatay na panibago. Kasi ang babait po nila. Yung nanay at tatay ko kasi noon,
nasa probinsya. Kung gaano ko po kabilis nakapalagayan si Lydia, mas mabilis ko pong nakapalagayan ang nanay at tatay niya. Maasikaso sila, maalagain, pero ang pinaka nagustuhan ko, grabe ko magpakain. Pinapakain nila ako ng ganito, ganyan, mga putahe, desserts, partida ha. Ilang oras pa lang po ako doon. Talagang binubusog nila ako. Pinapataba nila ako. Kinagabihan po, Sir Paul. Hindi ako makatulog sa hindi ko malamang dahilan. Busog na busog kasi ako Para bang hindi ako natunawan. Tapos nakahiga lang ako doon sa kwarto nila. Mag-isa lang ako. Marami rin kasing kwarto yung bahay nila na nakakapagtaka kasi iilan lang sila. Siguro mga 2:00 o 3:00. May narinig akong bulungan sa labas. Katya, kainin na natin yung bisita mo. Inay, bukas na lang. Isasabay na natin sa ritual. Baka kasi hindi pa makapagdala sila kuya. Sigurado na tayo dito. Anak, gutom na ako. Gusto ko nang kainin yan. Tagal ko nang hindi nakakakain ng kapwa natin. Sir Paul, para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Para ako na kuryente. Doon mismo sa labas ng pintuan ng kwarto na iyon, naririnig kong nag-uusap yung pamilya na iyon. Kakainin nila ako. Sir Paul, ora mismo, nagplano ako. Gumawa ako ng paraan para makatakas at isa lang ang naisip kong plano. Sir Paul, nagsisigarilyo po ako ng mga panahon na iyon. Ang ginawa ko, Sir Paul, sinunog ko po yung dingding nila na kahoy gamit yung lighter na baon-baon ko. Mabilis kumalat yung apoy. Mabilis kasi kahoy lang naman ito at may mga pawid-pawid din naman po na parte. At sa pagkakataon na yun, tumalon po ako sa bintana kahit medyo may kataasan ito. Dala-dala po ang gamit ko. Sobrang sakit pa nga ng pagkakabagsak ko Pagkitayo ko, ika-ika pa nga po ako. Pero mabilis pong kumalat yung apoy kaya hindi na po ako naasikaso nung pamilya ni Katya. Nagkagulo na nga rin po. Yung mga kapitbahay nila nagkagulo na rin. Tinulungan pa nga nila na apulahin yung apoy pero mabilis talagang kumalat yung apoy. Doon ko na lang din naintindihan na mukhang hindi alam ng mga kapitbahay nila na kakaiba yung pamilya na iyon, na kumakain sila ng kapwa nila tao. Sa madaling sabi, mga kanibala. Swerte, Sir Paul, kahit gabi na yon, kabisado kong daan pabalik palabas ng baryo na iyon, ng kagubatan na iyon. At buti rin, Sir Paul, meron ka agad bus na nagsakay sa akin pabalik ng pinanggalingan ko. Tromang-troma ako noon, Sir Paul. Buti na lang talaga, hindi pa ako nakakatulog nung madaling araw na iyon. Dahil who knows, baka mamaya, hindi na ako nagising pa. Baka tuluyan na akong nakain ng pamilya ng mga kanibal na yon. Hello, Sir Paul. Ako po si Emily. Isisiguro sa mga matatanda na tagapakinig mo. Isang araw po noon, nakatanggap po kami ng isang sulat. Isang sulat ito mula sa isa sa mga matatagal na naming kamag-anak. Actually, long-lost relatives po ito. Tuwang-tuwa naman ako noon kasi ang huling pagkakaalala ko, mga bata pa lamang po ako noong huli ko silang nakasama. Kaya naman, hindi na ako nag-atubili. Yung sulat po kasi ay paanyaya sa isang pista. So yun na nga po, kami ng pamilya ko, nagpunta po sa isang liblib na lugar sa may Nueva Ecija. By the way, galing po kami nitong Bulacan. Yung asawa ko nga po at 2 anak, duda kasi yung pupuntahan daw po namin hindi pamilyar at sigurado ba daw ako na yung kamag-anak ko ba talaga yung nagpadala ng sulat.
Ako naman, sa isip-isip ko noon, paano naman nila ako makikilala? Paano naman nila malalaman yung address ko? At una sa lahat, base doon sa sulat na tinawag nila akong Iming. Yun na yun. Kasi nung bata ako, Iming talaga ang palayaw ko. At hindi ko na nga rin nasabi yun sa asawa ko pati sa dalawa kong anak. Kaya sigurado ako noon na yung mga kamag-anak ko yung nag-imbita sa akin. Medyo naligaw-ligaw pa kami, Sir Paul, mahanap lamang ang lugar na iyon. Marami kaming pinagtanungan. Pero makalipas ang ilang oras na pagbiyahe mula Bulacan papunta ng Nueva Ecija, sa wakas, narating na rin po namin ang kakaiba at liblib na baryo na iyon. Dahil sa pagdating po namin, ibang-iba ang inasahan namin. Ang sabi kasi sa sulat, fiesta raw. Pero bakit yung baryo na yun parang wala lang mang kasiya-siya? Walang mga dekorasyon, walang kumakain, nagiinuman, nagkakasiyahan. Pagdating pa nga namin sa baryo na yun, nakatitig lang sila sa amin. Para bang inaantay kami ng mga taong dumating doon. At hindi po nagtagal, sinalubong na rin kami ng isang mag-anak doon na sa totoo lang, hindi pamilyar para sa akin. Ikaw na ba si Iming? Oo. Ikaw ho ba si... Ako nga ito. Halika kayo, pumasok kayo. Pumasok kayo sa bahay ko. Sir Paul, doon na po ako nagsimulang magduda. Teka, ikaw ba talaga ang kamag-anak ng asawa ko? Buti na lang, Sir Paul. Ang asawa ko noon malakas ang loob. Saglit. Mahal, huwag kang sumunod sa kanila. Hindi. Sumunod kayo. Pumasok kayo sa bahay namin. Nakita ko po, Sir Paul, na parabang nag-iba yung itsura ng babae na kausap ko. Namula yung mata niya. Tapos, bigla na lamang pong nagkaroon ng pangil. Napaatras kaming apat. Tapos nakita namin na yung mga tao sa paligid, lahat sila parang unti-unti nang lumalapit sa amin at pumapalibot sa amin. Pero dito po ako nagulat sa mister ko. Naglabas po siya ng kanyang baril. Hindi ko pala nasabi sa inyo. Pulis po ang asawa ko, ha. Doon po nag-atrasan ang mga tao na iyon na sa pagkakataon na iyon, unti-unti na rin po nagbabago ng anyo. Takbo! Pagsabi nun ng asawa ko, takbuhan kami pabalik sa sasakyan niya. Sakay kaming mag-anak. Tapos doon na po kami hinabol ng mga aswang yan! Anak, paputukan mo sila! Inutusan po ng asawa ko na barilin ng panganay ko yung mga humahabol sa amin na aswang. Take note po, ha. Yung anak ko po noon, legal age na po. Pero wala pa po siyang permit para magpaputok. Pero for the sake po ng kaligtasan namin dahil emergency, inutusan na po siya ng asawa ko. Paputok po ng paputok ng baril yung anak ko. May kaalaman na rin siya sa baril noon kasi tinuturuan na rin naman siya ng asawa ko. Pero yung mga aswang, Sir Paul, todo habol po sila sa amin. Hindi ko alam kung nakakatama po yung panganay kong anak. Basta ako noon, takot na takot, iyak ng iyak. Akap-akap lang po yung babae ko na anak. Habang yung asawa ko, mabilis lang pong nagpapatakbo. Makalabas lang po ng baryo na iyon. Sa awa po ng Diyos, Sir Paul, nakaalis po kami ng baryo na iyon. Walang galos, buhay kaming mag-anak. Yun nga lang, Sir Paul, may mga sira po yung sasakyan namin kasi may mga pagkakataon na natatamaan po ng kalmot yung aming sasakyan. Tapos nabanggalin po yung sasakyan namin pero hindi nabali yun. Sabi ng asawa ko, importante, buhay kami. Sorry ako ng sorry sa asawa ko noon pero buti na lang din. Kahit gaano katapang ang asawa ko dahil pulis siya, sa akin, malambot siya. Huwag mo nang isipin yun, mahal. Importante, ligtas tayo. Wala noon, Sir Paul.
Isang leksyon ang natutunan ko. Huwag magtitiwala basta-basta sa mga biglaang sulat. Nakakatanggap mo pa lang. Dahil hindi mo alam, baryo ng mga aswang pala ang mapupuntahan mo. Dito na lang, Sir Paul. Shout out po sa amin, Sir Paul. Sa asawa ko, mahal na mahal kita, Berting. At sa panganay kong anak, sa asawa niya, na ayaw na magpakilala. At sa mga apo ko na lamang po, Nika, Nancy, at Nana. At sa bunso kong anak, kay Maris. Dito na lang po, Sir Paul. Muli po, ako po si Emily. Salamat po. Hello, Sir Paul. Ako po si Kiko. Kasama ko po sa karanasan na ito ay ang mga matatalik ko pong kaibigan na si Rolly at si Martin. Naganap po ang karanasan na ito sa lugar po ng Samar. Malapit lang din po sa lugar namin. Nabalitaan po namin kasi na sa kabilang baryo, piyestahan na naman. Inuman na naman yan, kainan, sayawan, mambababae na naman ang nasa isip naming tatlong magkakaibigan. Ganyan kasi ang trip namin noon eh. Uminom, kumain, mambabae. Malibasa mga binata at malalakas pa. Wala pang masyadong mga responsibilidad. So yun na nga, dumating po yung araw ng pista. Nakikain kami sa mga kakilala namin doon. At dako na rin po tayo sa gabi kung kailan inuman na. Dito na po magsisimula ang tunay na kasayahan. Kung kailan sayawan, baile-baile, ballroom pa nga ika nga nila. May mga nakasayawan kaagad kami ng mga babae na sigurado kami mga taga-kabilang baryo. Enjoy na enjoy kami noon kasi mga nagpapahipo sila eh. Mga gusto rin, alam nyo yun, magpabembang. Tuwang-tuwa naman kami. Nagkakakindatan pa nga kami. Maya-maya niyan, mawawala na lang kami sa isa't isa niyan. Kanya-kanya na kami pistuhan sa mga sagingan. Alam niyo naman noon, sa probinsya, basta may damuhan lang. Kaya naman may malaking dahon ng saging, pwede nang pwestuhan yan. Isang babae po noon ang nakapartner ko na tatawagin na lang po natin sa pangalang Anya. Perpektong-perpekto siya para sa akin. Maganda, sexy, morena. Tigit sa lahat, mukhang pumapalag din. Nakailang hipo na ako sa mga masiselang parte niya. Miski siya, nangihipo rin. Nakailang beses ko na rin siyang nakahalikan. Kaya nung pumutok na ang tama naming dalawa, hinila ko na siya sa may sagingan. Yun din kasi ang paborito kong pestuhan, yung saging. Malamig-lamig kasi ang dahon ng saging eh. Pagdating namin sa sagingan, dito na po nagbago ang eksena. Rumahas kasi ang paghalik niya sa akin, Sir Paul. Kinakagat niya na yung labi ko, yung dila ko. Nauna nagugustuhan ko pero habang tumatagal, nasasaktan na ako kasi kinakagat niya yung dila ko. Labi ko na nagdudugo na. Tapos lumalakas na rin siya. Yung tipong sinasali niya ako sa mga puno ng saging. At yung isang saging nga nabubot, natumba pa, naputol. Teka niya, dahan. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Nang bigla niya po akong kinagat sa aking leeg na nagpanigas po ng aking katawan, Sir Paul. Hindi ako nakagalaw, para akong naparalisa. Para ba ako nang hinya? Pilit ko siyang itinutulak pero wala akong nagawa. Teka, huwag mo gawin yan. Nasasaktan ako. Ay, bakit? Pagkita ko sa kanya, nagbago ng itsura niya, Sir Paul. Naging matanda, kulubot. Aswang! Aswang siya! Sir Paul, akala ko noon katapusan ko na. Akala ko doon na ako mamamatay. Kinakain ako ng aswang, hinihigop niya ang dugo ko. Napakasakit, nakakapanghina, nakakahilo. Pero, nagulat na lamang ako, Sir Paul, nang bigla akong nakarinig ng isang malakas na paghampas. Para bang may tumamang malakas na bagay sa ulo nung aswang na nasa harapan ko. At pagkita ko na lamang, Sir Paul, yung mga kaibigan ko, nasa likuran ng aswang.
May hawak na 2x2, tig-iisa sila. Tapos yung aswang, unti-unting bumitaw sa pagkakakagat sa akin, tapos unti-unting natumba. Si Rolly at Martin, walang habas na pinaghampas ng 2x2 yung aswang. At inalalayan nila ako. Hindi na nga sila nagpaliwanag eh. Binuhat nila ako at inakay papalayo sa lugar na iyon. Nakaalis kami sa lugar na yun, Sir Paul. Tinulungan nila akong gamutin ang sugat ko. Pucha pare, mga aswang yung mga yun. Mga aswang yung mga babae. Buti ka mo may dala akong kalamansi. Buti na lang. Swerte si Rolly po. Mahilig po sa kalamansi. May kalamansi daw siya sa kanyang bulsa. At yun ang naging dahilan para malaman niya na aswang yung kapartner niya. Napaso raw kasi ito at tumakbo nang madikitan ng kalamansi sa bulsa niya yung aswang. Tapos doon niya na rin tinulungan si Martin. Ako na nga yung huli. Nakamalas-malasan, nakagat at muntika na raw talagang mapatay nung aswang. Trauma ang inabot namin, Sir Paul. Ako ang pinakamalala kasi nakuhanan ako ng dugoy, nakagatan sa liig. Pero ang importante, buhay, Sir Paul. Nakakatakot, nakakakilabot. Grabe. Mula noon, hindi na po ako nakainom sa mga piyestahan. Nakakatrauma eh. Nawala na nga rin yung libido ko noon. Yung hilig sa mga babae. Pero ganun pa man, isa yung karanasan na kailanman hindi ko malilimutan. Muli, Sir Paul, ako po si Kiko. Kasama ko sa karanasan na ito si Martin, pati si Rolly. Sana po mapili niyo ang karanasan na ito. Maraming salamat po. Iyon, maraming salamat po sa pakikinig sa ating mga kwento sa araw na ito. Pero bago yan, as promise po, shoutout ko lang po muna yung ilan sa mga nagpapa-shoutout at sa mga bumili dito po sa ating ng ating ng ating mga Creepy Makpansi t-shirt. Ito, yan. Batiin ko po sina Ma'am Bernadette Manansala, salamat po. Kay Mildred Go, kay Pel Esbal, kay Jeriel Peña, Chris Monforn, hindi ko alam to, Chinese po yung kanyang pangalan. Nakalimutan ko yung name mo, ma'am, sorry. Pero ito pinapa-shoutout niya sina Lorraine and June Derek Martinez, shoutout sa inyo. Salamat po sa pag-avail ng t-shirt natin. Kay Jennifer Abrensosa, shoutout po sa inyo. Sabi niya matagal na raw silang nakikinig, 3 years, and nag-avail din po sila ng t-shirt. Thank you po, salamat po. And then si Michael Kadayday, salamat Lord, salamat sa pag-order ng t-shirt natin. 2 pa in-order niya. Kay Lou Marie Abel Yara, salamat din po sa pag-order. Thank you so much po. Kay John Patrick Eribal Sare, salamat Lords, thank you. Sabi niya ganda ng tela tsaka yung print hindi naman talaga defective. Matt Salam, Sir Paul, salamat. Thank you po, sir. Thank you so much po. Kay Sherwin Villanueva, salamat po. Sir, sa pag-order po ng t-shirt. Next, kay D. Brillion Erivelli. Salamat po. Thank you so much po sa inyo sa pagbili po ng ating t-shirt. Christine Jane Hermino Quijada. Salamat din po sa pag-avail. Yun, marami pang nag-order guys, pero yung iba ay magpa-shoutout, yung iba susunod na batch na lang po yung shoutout ulit. Guys, taos puso po ako nagpapasalamat sa mga umorder, sumuporta sa channel, sa t-shirts natin. Malaking tulong po yun sa channel natin. Alam niyo naman po ang sitwasyon ng ating channel. And guys, kung gusto nyo pang humabol, ayun po, meron pa po tayong t-shirt na available. Tingnan natin kung ilan pa. Guys, eto na lang po. Yan, siguro mga more or less. Siguro guys, more or less mga
pieces na lang po yung stocks natin and yung sizes po sobrang limited na lang din po. Kaya kung mag-a-avail ka, bilisan mo na. Sayang kasi maunahan ka pa ng iba. Konti na lang yun. Nakaraan, ang dami nun. Well, anyway, ulitin ko, salamat po sa lahat ng mga nag-avail ng Creepy McPansit t-shirt. Pero guys, siguro napapansin nyo na to kanina. Meron po tayong Creepy McPansit mugs na available ulit for selling. Ito naman po yung ibebenta natin susunod. May ilan, konting stocks na lang po ito ha. Limited edition po ito ng mga Creepy McPansit mugs sa mga mahihilig po magkape. Habang nakikinig, bagay na bagay po ito sa inyo. Ito guys, bilhin nyo na. Sobrang limited stocks na lang po ito. Siguro mga more than 10 pieces na lang din po ito. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ayan sa harap. Ito sa likod. May pirma ko po yan ha. Ayan pirma ko po yan. Kumbaga autograph. Wow, feeling artista no. Pero yun nga, nandito po yung logo natin sa harap. Tapos may karton po yan. May plastic din po yan. Dinisplay ko lang po dito. Guys, sa mga mahilig magkape, order po kayo. Ito may box po yan. Order po kayo. Malaking tulong po ito sa channel natin. Yan. Kaya order na po kayo. Creepy McPansit mugs habang nagkakape. Souvenir remembrance po. Ito guys, quality. Kumbaga, collectibles po ito. Kasi, susunod, ibang merch na naman po yung available sa atin. Pero sa ngayon, may mga mugs pa tayong available. Kaya order na kayo. Well, yun. Salamat sa pagsuporta, sa pagsubaybay, sa pagkinig ng mga channel po natin. Dear Sir Paul at Creepy McPansit. Nga pala, yung mga kwento ni Mang Kanor po ay nagbabalik. Punta po kayo sa kabilang channel, ang Dear Sir Paul. Naku, sorry po, umiyak yung anak ko sa baba. Dear Sir Paul, dun po siya nagpapadala ng mga bagong kwento. And punta rin po kayo sa Facebook page natin, ang Creepy McPansit Story. Sorry guys, umiiyak yung anak ko. Tulungan nyo ako guys na umabot ng 100k subscribers po ito. 76k subscribers. Punta po kayo, nag-upload din po tayo doon ng mga kwento araw-araw. And yun, doon din po kayo pala makakapag-order ng t-shirt at the same time ng mugs. Yun lang muna guys ang kwento. Ang mga shoutouts at ang mga merch natin sa araw na ito. Ako po si Paul. Abangan nyo po ang mga susunod nating kwentuhan. Maraming salamat po. Hanggang susunod na lang po ulit. Mac Pansit out.